Bilang isang rider, kanya-kanya tayo ng kwento at karanasan sa bawat biyahe natin. Minsan dumadating sa punto na napagod na tayo, pero kailangan natin magpatuloy sa biyahe para makarating tayo sa ating patutunguhan. Minsan pinipili natin na mag-solo para mas masubok natin ang kakayahan natin bilang isang solo rider. Pero kapag nasa kalsada ka na gamit ang motor mo, hindi mo mararamdaman na nag-iisa ka lang. Dahil ang daming kapwa mo rider sa daanan na ipaparamdam sa iyo ang respeto at pagbate. Basta marunong ka lang makitungo at respeto. Minsan magkakaroon ka pa ng mga bagong kaibigan. Ngayong araw, samahan niyo ako sa aking biyahe kung saan ito na yung araw ng pagbalik ko sa Laguna. Okay mga ka-motivation, so ito na yung araw na babalik tayo ng Laguna. Nandito na tayo sa may sentro, sa bayan namin, sa Huban. So time check tayo, 3:29 ng umaga. Take off tayo dito sa Huban, Sorsogon. Biyahe natin ulit ngayon Laguna, solo ride. Hindi na sumabay yung tiyuhin ko nung nakaraan kasi pa uwi ko. Kasama ko yung tiyuhin ko. So ngayon hindi na siya sasabay pabalik, nagpaiwan muna. Yeah. Sana magiging maayos ang biyahe natin, makarating tayo ng safe sa ating pupuntahan, at sana bigyan tayo ng magandang panahon para maging smooth yung biyahe natin. Pag maulan kasi ang hirap. Okay, malayo-layo ulit ang biyahe natin. Sorsogon to Laguna tayo ngayon. Grabe lamig. Last na uwi ko mga ka-motivation nung Holy Week, nung pagpabalik ko, dumaan tayo ng Diet Camarines Norte. Nga lang nasira yung audio ko doon, kaya pumangit yung vlog natin. So ngayon, at least experience na natin yung Diet. Dito naman tayo sa Quirino Highway, sa Tagkawayan na ulit tayo. Kasi malayo talaga doon, almost 1 hour yung nadagdag sa biyahe ko. Okay, nandito na tayo sa Kasiguran, Sorsogon. Bali nandito tayo sa katabing bayan ng Huban, sa Kasiguran, Sorsogon. Okay, hindi pa masyado masasakyan ngayon dahil madaling araw. Meron man tayo dito mga kasalubong, yung mga bus na galing Maynila, kasi datingan na rin ang mga bus ngayon. Maganda kalsada dito sa Kasiguran. Dito sa may unahan, yung sa may bandang Punong. Grabe, ang daan dito straightan, ang haba. Dito pala makikita mo na yan, straightan ang kalsada dito eh. Okay mga ka-motivation, Sorsogon na tayo. Pwede rin tayo dumaan dito. Dati dyan kami nadaan sa bypass road na yan. Dito na lang tayo sa coastal road, kaya para mas sulit natin ang biyahe at mas malapit dito. Kasi parang dyan dati express ko parang layo. Dito tayo, kakaliwa tayo dito sa may Sorsogon Coastal Road.
sa gilid ng SM. Okay. Pasok na tayo ng Coastal Road. Ito na tayo sa may SM Sorsogon. Parang umambon dito, no? Basa yung kalsada, oh. Napakatahimik dito. Ano pa kasi, ang dilim pa. Wala pa masyadong nadaan. High tide ngayon, oh. Kitang kita, ayoko lang makita sa camera yung dagat. High tide. Marami nang ginagawa dito, ano, mga building. Yeah. Sorsogon Coastal Road. Okay, palabas na tayo mga kamotivation ng Sorsogon Coastal Road. Dito na tayo. Okay. So time check tayo mga kamotivation, 3:53 ng umaga. Almost 30 minutes, o wala pa nga 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes bago tayo labas ng Sorsogon Coastal Road. 20 minutes pala mga motivation. Sorry 20 minutes kasi 3:23 na tayo umalis eh. Almost 25 to 20 minutes tayo. Okay. So nandito tayo ngayon mga kamotivation sa Cagsawar Ruins. Na-tsempohan natin ng mayon na nagpakita. Mga tropa. Mga tropa natin na nakasabay dito. So hindi tayo nakapag-vlog banda doon sa may Daraga na pinasukan natin at pagpasok natin dito dahil inabot tayo ng napakalakas na ulan. Ayan, sa wakas, ito na yung na-timingan natin yung ano, Bulkan Bulusan na ay Mayon Volcano na nagpakita ng halos buo din. May ulap man pero ayos kita pa din. Ayan, dito tayo sa Cagsawar Ruins. Alam problema dito mga motivation, kailangan bago kayo magpalipad ng drone dito, i-register nyo muna yung drone nyo kasi kanina hindi ako makapagpalipad dahil nga hindi naka-register yung ano ko, drone. Madali lang naman mag-register ng drone. May hinihingi lang silang code tapos i-text sa'yo. Hingin number mo tapos i-text sa'yo yung code. Tapos ita-type mo na yun, makakapagpalipad na kayo. Para may register yung drone nyo dito. Kasi malapit daw sa airport. Yan.
So, yun mga kamotivation, bali sa sobrang lakas ng ulan sa boundary ng Sorsogon at Daraga. So, nagkaroon ng problema yung audio ko. Halos buong biyahe ko pagkadating ko sa Daraga Albay, nasira yung audio ko at ang camera ko ay naglolo ko na sa time na yan. So, bali binabaybay ko na pala yung Kamalig Bypass Road. Palabas na ako dito sa pinaka-highway. So, napapansin nyo nakasabit yung hood ko sa side mirror ko dahil sobrang nabasa ako ng ulan sa Daraga. So, inabot ako ng napakalakas na ulan. So, palabas na tayo dito sa highway. So, napapansin natin to truck natin sa unahan. Grabe, bilugahan ako ng napakalakas na usok na sobrang itim. So, patuloy tayo sa pagbiyahe. So, grabe nga. Tuloy lang tayo sa biyahe kahit nagkaroon tayo ng aberya sa biyahe dahil yung audio ko ay nasira, pati yung camera ko ay almost 10 seconds namamatay na ang record niya. Pero tuloy lang tayo sa pag-record hanggang sa makarating tayo dito sa may Camarines Sur, sa may Bato, Camarines Sur. So, madadaanan natin dito yung bilihan ng Pansit Bato na pinakasikat na pansit dito sa Bicol. Kung tawagin ay Pansit Bato. So, dito lang yan sa unahan. Pag dating natin dito sa unahan, madadaanan natin siya. Pag nakita natin dito sa may right side natin at sa left side, puro yan, tindahan ng Pansit Bato na makikita natin. Isa yan sa pinakasikat na pansit dito sa Bicol. So, tinawag siya na Pansit Bato dahil yung bato ay lugar dito sa Camarines Sur. Ito yung Bato Camarines Sur, kaya naging Pansit Bato. So, gawa siya sa Camarines Sur dito sa Bicol. So, patuloy tayo sa biyahe kahit na basang-basa ako niyan. Yung time na yan, basang-basa ako ng ulan. Kaya wala akong gloves. So, nakasabit yung ang hood. So, nagpapatuyo ako ng ulan yan. So, binabaybay natin pa rin dyan ang Camarines Sur. So, pagdating natin sa unahan, bali napansin ako dito na mag-ina nasa unahan ko. Nakaangkas yung bata sa likuran niya. So, grabe, di ba? Nakakatakot siya dahil baka mamaya ibilip yung bata habang nakayakap sa mama niya. So, napansin namin, nakapnayakap yung bata. So, napakadelikado. So, sa probinsya talaga kasi hindi uso yung helmet, kaya nasanay yung mga tao. Mapapansin pa natin, may nakasabit sa jeep, tapos may nakasabit sa likod ng tricycle. Nakikita natin habang nabiyahe ang tricycle. So, uso yan dito sa probinsya. Kaya, minsan nagugulat lang tayo, lalo pag hindi natin pamilyar o nasanay tayo sa Maynila. So, wala tayong makikita ng ganyan. So, nandito na pala tayo ngayon mga kamotivation sa Nabua, Camarines Sur. Bali, isa yan sa pinaka-traffic din na kalsada dito dahil nga syudad siya at intersection. So, di ko lang alam kung wala atang bypass road dito sa Nabua, Camarines Sur. Kaya lahat ng sasakyan na iikon dito banda sa intersection. Kaya kung napadaan kayo dyan, lalo pag rush hour o hapon, mga ganyan, labasan pa ng estudyante, sobrang traffic dyan, kaya kailangan nyo ng pasensya. Yan sa sentro ng Nabua, Camarines Sur na laging matraffic. So, tuloy lang tayo sa pagbiyahe. So, solo ride pa rin ako dyan mga motivation na kahit basang-basa ako niyan. So, natutuyo na lang ako sa biyahe. So, pagdating ko na naman sa Naga mga motivation, inabot na naman ako ng napakalakas ng ulan. So, ang ginawa ko, sumilong muna ako. So, nagpatila ako dyan ng ulan dahil nga, so, pang-apat na beses ko na yung tigil dahil nga sa ulan. Nung tumila na siya, nagpatuloy tayo sa pagbiyahe. Nagpatila ako ng konti, tapos tuloy na ako sa biyahe niya mga motivation. So, yun talagang pinakamahirap na part sa pagmumotor, yung naabutin ka ng ulan sa alanganing kalsada, alanganing lugar dahil wala kang masilungan. Yung time na yun kasi inabot kami sa talagang wala kami masilungan kaya sobrang basang-basa ako na ulan dyan.
Bali, yung jersey kong gamit ko, pangalawang palit ko na yan. Tapos yung gloves ko niya nakatali sa likuran para matuyo. So nandito na tayo sa Naga Bypass Road o Diversion Road. So kakaliwa na ako dito sa Diversion Road sa Naga. Iiwasan natin yung sentro. Pag dinaretso kasi natin yan, sentro ng Naga yan, iiwasan natin yan para hindi masyado matraffic. Dito tayo sa kaliwa. So ito yung Diversion Road dito sa Naga. Ang labas natin ito. Pag dinire-diretso natin to, ang magiging tumbok ng ruta natin dito, ang labas natin ito ay sa Robinson Naga na tayo. So makikita natin sa left side natin, yan yung Robinson Naga. So binabaybay ko yan dahil paambon-ambon ng time na yan. Yan, palabas na tayo sa diversion na Naga. Bali ang magiging sunod na bayan nito mga kamotivation na dadaanan natin yung San Fernando na siya. Susunod niya ay Libmanan na. Yan, diretso lang tayo sa pag-move na biyahe. Yung oras pala niyan mga kamotivation, around 10 AM yan, yung time na yan na nabiyahe ako bandang Naga. Ayan, so mahirap yung part na aabutin ka ng ulan sa biyahe. Kahit na may kapote ka, minsan diba, hassle ang pagmumotor na naulan. Kaya napakahirap sa part ng rider na ganun, na aabutin ka ng bigla-biglang ulan. Kaya ang hirap. So mga kamotivation, binabaybay na pala natin yung Libmanan. Bali, papasok na tayo dyan sa may Sipupot. Papasok na tayo dyan ng bayan ng Sipupot. Ito yung binabaybay natin ay Libmanan na to. Tuloy-tuloy lang na sa pagmumotor hanggang sa narating na natin dito yung Sipupot mga kamotivation. Ito yung tulay na dinadaanan natin ngayon. Ito yung tulay na napakatagal na ginagawa. So far, nakita naman natin yung improvement na dahil nilalamaran yung kalsada. Dahil napakalit ng kalsada niyan. So ngayon, meron na siyang parang magiging 4 lane at ang tulay, pinalakayan. Buti na lang dito sa part na ito mga motivation ay hindi na masyadong umulan. At maganda yung panahon dito sa Sipupot. So pagdating dito sa unang mga motivation, bali nagpahinga muna ako dito sa Shell, sa kanto. Kasi papasok na tayo yun sa Sipupot sa may Tagkawayan. Alam naman natin sa Tagkawayan na napakahaba niyan. So, kumain muna ako ng chocolate at syempre uminom ng tubig para makapag-recharge tayo, para makapagpahinga tayo. So, after kong kumain dyan mga motivation, nagpatuloy na ulit ako sa pagbiyahe. So itong way mga motivation na dinadaanan natin, pag dinadiretso natin to ay tutumbukin nito yung Dait Camarines Norte. So, mas mahaba dyan ng almost 1 hour kung didiretsuhin natin yung way na yan, papuntang Dait. So, dito tayo dumaan sa Tagkawayan para makaless tayo ng almost 1 hour. Kasi ito po mga motivation, naranasan ko yung bumanok dyan sa Dait Camarines Norte. Ang ganda ng kalsada, talagang espaltado. Matindin din ng mga kabadahan dahil iyon ang lihitin mo dito kung ano dito sa Bicol Region. Yun nga lang mas malayo siya almost 1 hour. So mga motivation, inabot na naman ako ng ulan dito sa Camarines Sur, sa Del Gallego. So sumilong muna ako dito sa mga tropa na bagong naging kaibigan natin dahil pinasilong tayo sa kubo nila. So nag-shoutout muna sila ng mga pangalan nila. Salamat pala sa inyo dahil pinasilong niyo ako sa kubo. Dahil sa part na yan mga motivation, bigla na namang umulan. Napakalakas. Yan yung sa Del Gallego. So nakakapulod na yung lugar na yan. So sakop siya ng Camarines Sur. So nagpatuloy na ulit ako sa pagbiyahe mga motivation. So mahaba-haba na naman itong biyahe natin. Tagkawayan niya hanggang sa makarating tayo dun sa mga dito yung mahaba-habang biyahe ko. Kahit na naulan, so nag-go na ako kasi bandang unahan, hindi tumira dyan mga motivation.
patakbo-takbo lang yung ulan din ng konti. Kaya nagpatuloy na ako.
So yun mga motivation, inabot tayo ng ulan dito sa Sariaya. So mamaya i-update ko na lang kayo pag nakauwi na ako. So magkakapoto na lang ako para makapagtuloy-tuloy tayo sa biyahe. So ayun ko na muna kapoto to. So update ko kayo mamaya pag nakauwi na ako. So Sariaya pa lang tayo. Okay. Okay yung mga motivation, touchdown na tayo dito sa San Pedro, Laguna. So nakauwi na tayo sa oras ng 8:18 na ng gabi. So nakauwi na tayo dito sa Laguna. Home base na tayo. So medyo mahaba yung biyahe natin dahil sobrang traffic, kaya ginabi tayo. Tapos lagi pa naulan at marami rin stopover. So dito ko na tatapusin mga motivation yung vlog ko. Maraming salamat.